Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading ay di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita ang mga exclusive perk na in-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Anong meron dito? Eto may bida pala oh. To. So bida natin ay babae. Pero hindi kayo to, kundi kakilala nyo. Kakilala nyong babae. Pwede ring lalaki kung introvert. Sa kanya tatama to, hindi sa inyo. Okay? Kaya itong Hanged Man. Well, ang dating sa akin, naghihintay siya dito. Hinihintay niya na i-approach siya ng crush niya. Nag-spy nga siya dito eh. Pero tingin ko gusto din siya ng crush niya. Kasi King of Cups to eh. So, ewan ko kung anong nangyari sa kanila. Mag-ex ba sila o mag-crush lang. Pero again, yung pakilala nyo o malapit sa inyong babae. Hihintay siya dito eh. Na-approach siya ng crush niya. Ni-spy niya nga eh. Pero tingin ko, again, mukhang type din siya ng crush niya. Pero bakit ganoon? Hindi pa siya mag-approach, di ba? Kung type niya naman. May mga taong ganun eh. Kahit lalaki. Mahiyain. Or ewan ko. Ang dating pa-Disney princess treatment din. In a way na gusto nila na sila yung hinahabol imbis na sila yung naghahabol. Kahit lalaki sila. May mga ganong tao. Okay? Hindi naman lahat pero may ganon eh. May ganon in reality. Anyways, Four of Swords. Ay, ano naman yung Four of Swords? Hierophant. So, eto, dito naman natin malalaman sa Four of Swords, bakit ganun. Type naman niya pala yung babae, bakit hindi niya pa i-pursue. Well, ang dating feeling trap siya dito, in a way na siguro, ayaw niya pa ng commitment at nag-enjoy pa siya maging single. May mga taong ganun eh. Mas priority ang career kaysa relationship.
O siguro, diyan napapasok yung like versus love. Like niya lang yung babae, pero hindi niya mahal. So, pag ganon, yun yung reason bakit di niya pinapursue. Kasi hindi naman siya totally in love. Gusto lang niya. Ganon. Pero hindi niya mahal. Ngayon, ito. Dito na tayo sa Nine of Swords. Nangyari. Ito, energy ng lalaki. Pero tingnan natin, kung dalawa tao, di walang energy. Kung dalawang tao, walang bida. Okay? Di lalaki talaga to. Ito yung energy ng lalaki. Kasi may tao tayo. Isa lang siya. Ito yung energy ng lalaki. Nine of Swords. King of Wands. Page of Cups. The Devil. Well, ang dating sa akin, yung Nine of Swords. Di ba nagwo-worry? More like yung babae. Siya yung nagwo-worry. Katabi niya to. Ito yung person niya. Nagwo-worry siya. Na baka flirt. Flirty guy kasi itong King of Wands eh. Mga dramatic. Flirty. Adventures, rebelde. Mga ganong type ba? So, nagwo-worry yung babae na baka may iba pa siyang gusto kasi may the devil dito sa Page of Cups. Nagwo-worry siya na baka may iba pa siyang kausap. Or may iba pa siyang nagugustuhan o may iba pa siyang nilalandi. Yung energy dito. Or nag-worry siya na baka may mahal na siyang iba. Ang toxic nung laman ng isip ng babae dito. Nandito kasi yung the devil. Ito, Page of Cups ay communication regarding love. Ito, King of Wands. Ito na nga yung flirty. So, in short, nag-worry yung babae na baka may someone else na yung crush niya or nag-worry siya na baka may nililigawan na siyang iba o may umaaligid na sa kanyang iba. Marami siyang negative thoughts na naisip kasama na yung fear. Yung ending card natin dito. Pero ngayong period lang naman, okay? Hindi naman siya pang habang buhay. Kasi, meron tayong period na topic. Diba? So, sa period lang na to, applicable tong sinasabi ko. Na may worriness sa dulo. Ito. Anyways, kakilala nyo naman to Sa kakilala nyo, tatama. Hindi naman literally sa inyo. Kakilala o malapit sa inyo. Na babae. Pwede ring lalaki kung introvert nga. So, since di naman kayo yung bida dito, at ito ay kakilala nyo lang, o malapit sa inyo, maglalagay tayo ng clue pa rin, ha? Para makakilala nyo kung kaninong kakilala nyo o malapit sa inyo, tatama itong reading. So, ito yung possible kakilala nyo. Aquarius, Pisces, Virgo,
O sa kakilala niya, pwede rin naman. Or sa kakilala nyo dyan, tatama. Itong reading, pwede rin kasing ganun. So, sa kakilala niya, kung di mas sa kanya mismo tumama, di sa kakilala niya. So, kakilala niyang Capricorn, Aquarius, Capricorn ulit, Cancer. Ayun, may isa pa tayong clue dito. Same instruction. Kung hindi man para sa inyo, I mean, sa kakilala nyo. Kasi sa kakilala nyo nga pala tatama tong reading. Kung hindi man to para sa kakilala nyo, di baka sa kakilala niya, person niya, or idol nyo, tumama tong reading. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa kakilala nyo. O sa kakilala niya, or idol nyo. So, may someone na mahilig sa red lipstick. Ito naman, black o African American. So, may someone na ganyan ng lahi. Black o African American, or baka may someone na nasa Africa or America. Or kung wala dyan sa mga yan, di baka nasa abroad. Or foreigner to. In general, tong card na to. Tattoo. So, may someone na may tattoo. Tubercles. Pekas. So, may someone din na may pekas. Anyways. Punta naman tayo sa susunod. Eto. Dito tayo. Kabilang deck. Tingnan natin kung magdurugtong ang kwento. Pero madalas hindi. So, tingnan natin kung magdurugtong o hindi. Sasabihin ko naman kung magdurugtong. Eight of Cups. Oo, magkarugtong sila. May the Devil lumabas to kanina, diba? Eight of Cups, Justice. Ten of Pentacles. Kasi may umulit na card, so more like magkarugtong sila. Yan lang. Bali-baliktad din to. Ito lang ang upright. Well, ang dating sa akin. Teka. Bago ako magpunta sa conclusion. Wait lang. Nag-worry ako dito. Ang ganda naman ito Basta, pagdating dito. Ito na dito. Investment. Financial failure, dark side of wealth, the family conflict. So, again, maganda yung dito. Kaya lang dito ko na problema. Maganda sana kung ganun. Pero, paano ko tutuloy yung kwento. Bumaliktad yung Ten of Cups. Sige, ito na. Kasi ito, walking away card to, diba? May aalis. Iiwan niya na tong mga cups. Pero ang weird lang. Dapat may dala-dala siyang isang cup Pero iniwan niya lahat. Anyari. Wala siyang tawag dito, dinala. Iniwan niya lahat. Present lahat dito. Dapat 7 lang to yung isa dala niya. So, iniwan niya lahat. Parang nag-move on na siya, no? Kasi, na-realize niya, toxic So, try na siyang kumawala sa toxicity or karmic connection. Kasi na-realize niya na yung crush niya ay may pagka unfair, dishonest.
So, yun yung realization niya dito. Or unfaithful siguro. Nagkaroon siya ng somewhat clarity. Ayun na, dito na papasok yung Ten of Pentacles na bumaliktad. Na, sa una lang yan, na aalis siya sa toxic situation. Ang ending, di niya kayang panindigan yung decision niya. Dito sa Ten of Pentacles, kasi ito yung card ng stability, security, parang siya, pinnacle ba, end part, kasi 10 siya 10 lang naman, wala namang 11. So ending siya dapat, kaya lang hindi nag-end yung ending dito, hindi totally nag-end. So sa madaling salita, may chance pa na mabagong isip niya at bumalik pa rin ulit siya sa maling sitwasyon. Sa una lang siya mag-move on, tapos bandang uli hindi niya pala kaya, tapos ayun, i-stalkin na naman niya yung crush niya. Or ewan ko, pwede rin kasing siya yung manligaw or gumawa ng hakbang para maging sila. Basta ang dating hindi niya malayuan, although tinry naman niya sa aware naman siya na wala siyang aasahan dun sa taong crush niya, pero hindi niya nga malayuan na-stuck siya sa maling sitwasyon, in short. Pero ngayong period lang naman, hindi naman siya panghabang buhay. Naisip-isip lang niya, parang gano'n. Tapos ang ending, di naman niya pala kayang panindigan yung desisyon. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? So same lang siya, diba, story. So dito, malamang-lamang hindi na magdurugtong yung kwento. So dito kukuha lang ako ng 2 card para mabilis. Okay? Random message na to. Mga message na hindi natin na kuha kanina. Dito papasok yun. Oh, eto maganda. May mga lalaki, whether lalaki yung nanonood or lalaki yung person nila or lalaking mahal nila sa buhay, ay somewhat suswertihin sa period na to. Or sabihin natin may wish yung lalaki na maaaring magkatotoo at nandito yung lucky card. Caprice? Tama ba yung bigkas ko? Delay. Ano yun? Teka lang. Hanapin ko lang sa internet kasi hindi ko alam yung meaning yan Ano ba sa Tagalog yun? Capriccio. Yun nga rin naisip ko. Pero bakit clouds? Capriccio? Teka, anong iba pang meaning nun? Caprice nga, a sudden change in attitude or behavior for no obvious reason. Ibig sabihin, paiba-iba ng isip. Parang may sumpong. Ay, di ibig sabihin, may mga planong hindi matutuloy sa week na to para sa iba sa inyo dahil paiba-iba yung isip. Sinusumpong yung tao. Okay? O tinotoyo. Sabi, alis daw sila tapos ang ending di natuloy. Or sabi, hindi daw tuloy pero natuloy. Ganun dating.
Pero kasi delay eh. Di more like, hindi siya matutuloy. Mga planong di natuloy. Bukod sa sinumpong eh, yun yung reason bakit na-delay. Na-delay ang plano. Dahil nga sinumpong Tinoyo bago isip. Kaya may mga planong mapopostpone siguro. O madidelay. Maka-cancel for some reason. Whether kayo to o yung kasama nyo sa plano or pupunta nyo. Aquarius, Fate. Ano yun? Teka, gusto sumama nito kanina eh. Support. Ano yun? So sabihin nating may tutulong in times of crisis sa mga Sagittarius. Etong dalawa. Tutulong in times of crisis, destined to happen. So again, more like yung tutulong sa iba sa inyo ay Aquarius. O baka kayo, yung destined na tumulong o magbigay support sa Aquarius na kakilala nyo, kasi pwede rin siyang vice versa ng reading. Teka, mag-end na ako siguro dito kasi may isa pa tayong deck eh. So proceed na tayo sa susunod na deck. So dito sa part na to, ito na yung pinaka last deck ko. Dito tayo mag-end sa deck na to. Anyways, ano pang masasabi ng deck na to? So, dalawa lang din kukunin ko. Dalawa lang para mabilis. Well, ang dating sa akin yung curiosity ng iba sa inyo ang baka pahamak sa iba sa inyo. Okay? Merong idiom ba yun? Idiom? Na curiosity killed the cat ba yun? Sabi ko, curiosity ayun o, killed the cat. Ay, iba pala to. Iba pala meaning nito. Teka, sabi kasi dito, is an idiom used to advise someone not to investigate or inquire about something they shouldn't. O pwede rin yung ganun, di ba? Yung ganung scenario. So again, yung curiosity yung pwedeng mag-lead sa kapahamakan ng iba sa inyo. O pwede ring case-to-case basis eh. Walang masama mag-take risk. Maganda kung i-clarify natin to kasi madaming pwedeng scenario eh. Kaya nangahaba yung reading. Bato. So, tungkol saan ba yun? Ay! Pero wait lang. Ay! Diyos ko po. Ano yun? Nasakit ng ulo ko. Ay! Nabasag. Ang mirror oh. Eh di more like curiosity killed the cat na nga to or may mga bagay na hindi na dapat binabago or may mga bagay na hindi dapat mag-experiment. Kasi kanina kung wala to, intelligence to. Di naman porke snake betrayal agad o dishonesty. Pwede rin siyang intelligence, cleverness, aggressiveness, assertiveness. Kaya lang, dito na yung heart Oh. So, ano pa isipin mo? Heart na may snake. Di ba relationship na to? Di cheating na yan. Ito, bad luck to. Kasi, syempre, nabasag yung mirror. Masama nga doon mababasag ang mirror kasi katumbas daw nun ay 7 years. 7 years of bad luck, sabi. Or sabihin natin bad omen.
So, kung i-combine natin lahat-lahat, wag maging mapusok sa topic ng relationship. Kasi mag-lead to sa cheating, whether kayo yung mag-cheat or kayo yung makakabalita sa kakilala nyo na sila pala yung nag-cheat. Or kakilala nyo na parang nagiging mapusok. May mapusok na tao kasi dito na parang kung hindi niya kakalmay ng sarili niya, kasi patay na patay siya sa tao, kaya lang toxic. Sabi natin may asawa na, magiging third party siya, di ba? Or sabi natin hindi man siya yung maging third party, di magkakaroon siya ng third party kung in a relationship. So, ang dating dito na parang may isang na mapusok, naglalaro ng apoy, at wala rin pa tutunguhan yun kundi dito sa basag na mirror. At yun ay syempre bad luck, walang future, mamalasin lang yung tao. Kasi syempre maling relasyon, di mo naman matatama yan, mag-e-end at mag-e-end or magbe-break din sila sa bandang uli. So then, may someone na may involve, whether kayo or kakilala nyo, na magiging kabit or kakaroon ng kabit kung in a relationship. Ganun kasi nga relationship na to, may ahas doon. Kaya pala curious dito, nagwa-wonder. Ito risk, parang wag na mag-take risk, or else doon din nga papasok to sa sa separation. Kasi ending nga rin ng card na to, break. Kasi na-shatter siya. So sa breakup din ng kahantungan, di ba? Walang ibang patutungan kundi sa breakup din. So ano pang sense, di ba, ang ganong relasyon kung di rin magtatagal. Anyways, 28 minutes na pala to. So sa part na yon, hindi ko nalalagyan ng ng clue kasi ang tagal na ng reading natin, 28 minutes na to. Anyways, mag-end na ako. Goodbye. Beware na lang. Goodbye. For now.